Sa ibang balita, kapwa naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas at China laban sa isa't isa. Kaugnay po ito sa standoff ng Philippine Navy at dalawang Chinese surveillance vessel sa bahagi ng Scarborough Shoal. Hindi po ito ang unang beses na nagkabanggaan ang dalawang bansa kaugnay ng usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Balita natin ni Ruth Cabal. That if the Philippines is challenged, we are prepared to secure our sovereignty. Matigas ang pahayag ng DFA kaugnay ng standoff sa pagitan ng ating Philippine Navy ship at dalawa namang Chinese maritime vessel sa Scarborough Shoal o Panatag Island na may layong 124 nautical miles mula sa probinsya ng Zambales. Umaga nang magtungo sa Panatag Island ang BRP Gregorio del Pilar base sa report na may namataang mga Chinese vessel doon. Bubulaga nga sa kanila ang sangkatutak na corals, giant clams at mga pating. Pero 2 oras lang ang nakalipas, dumating sa Panatag Island ang dalawang Chinese maritime surveillance vessels at halos pumalibot ang mga ito sa barko ng Philippine Navy at ng 8 Chinese vessels. The 2 Chinese maritime surveillance vessels established contact with Gregorio del Pilar utilizing the marine band frequency and advised Gregorio del Pilar to leave the area. In response, the captain of Gregorio del Pilar also advised the Chinese maritime surveillance vessels that the area is not part of Chinese territory. Ang DFA pinagpapaliwanag na ang Chinese ambassador sa Pilipinas. Under international law, I stress that, and this specifically includes UNCLOS, it was stressed that we have sovereignty and sovereign rights over Scarborough Shoal. The international law is clear in terms of the fact that we are well within the 200 nautical mile exclusive economic zone. That is where we stand. China stands on a historical claim, which we have been taking the view that their claim does not have basis. Pero ang China ginigiit na pag-aari nila ang buong West Philippine Sea kasama ang Panatag Island na tinatawag nilang Wangyan. Base sa statement ng Chinese Embassy, tumigil lang daw ang mga barko nila sa nasabing isla dahil sa masamang panahon. Pero hinarang at hinaras daw ang kanilang mga mangingisda ng mga armadong sundalong Pilipino. Naghain din ng diplomatic protest ang China dahil sa nangyari ngayong standoff sa Panatag Island. Pinagpapaliwanag din nila ang ating ambassador sa Beijing. Ilang beses nang nagkagirian ang Pilipinas at China dahil sa ilang mga isla sa West Philippine Sea. February 2011, pinaputukan ng isang Chinese warship ang 3 fishing boats ng ilang mangingisdang Pinoy habang nakahimpil ang mga ito sa Jackson Atoll na kabilang sa Spratly Islands. Sumunod na buwan, hinaras umano ng 2 namang Chinese Navy boats ang isang vessel na lulan ang mga tauhan ng Department of Energy na nagsasagawa noon ng research sa Reed Bank o Recto Bank na giit ng gobyerno ay pag-aari rin naman natin. Makailang beses na rin may mga nahuling mangingisdang Chinese na di umano'y sangkot sa poaching. Ang Pangulo naniniwalang sa diplomasya pa rin dapat matapos ang issue tungkol sa standoff sa Scarborough Shoal. Hinahabol natin na talagang mayroong resolusyon on a diplomatic level. At yan po, tinatrabaho na. Pero importante dyan, pangalagaan natin yung ating sovereignty. Hindi natin pwede ipamigay yan. At wala tayong asahan syempre kundi sarili natin. Paniwala rin ng isang eksperto, di naman pwedeng daanin sa tagisan ng puwersang militar ang issue sa pag-aangkin ng dalawang bansa sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng Spratlys. Lalo pat di naman kaila sa buong mundo ang lakas ng China. The only way probably we can beat China if we speak of military force is if America is willing to go to war against China so Philippines can keep her Calayan Island group, but I think the Americans will not do that. Sabi nila nga neutral sila. And the next best approach is to negotiate peacefully. Isa raw sa pwedeng pag-usapan sa pagitan ng Pilipinas at China ay kung paanong mapaghahatian ang mga yamang dagat, langis at iba pang mineral resources sa Spratlys. We need the oil, and if we can convince the Chinese that we will jointly drill and we will get probably more of the oil deposit to our benefit, and if they agree, that's a better way than buying weapons that will not help us at all. Ruth Cabal, GMA News.